Kung tawagin siya ay Master Jack dahil master siya sa panghuhuli ng mga ahas. Kapag may nakitang cobra sa lugar nila sa Isabela, siya ang laging tinatawag. Yes! Master Jack, kumusta yung channel mo? Dati may YouTube channel ka, di ba? Na-monetize ba yon? Na-monetize po siya. Kaya lang, dami naman pong trabaho, hindi masikaso. So, natigil lang. Natigil lang po. Sayang, marami na rin nakakilala sa'yo. Pero sa ngayon, wala na bang mga tumatawag sa'yo? Marami pa rin po, kaya lang sa bukid naman po ang kuwan. Hindi ang tumatawag pala sa'yo, yung mismong mga magsasaka. Opo. Eh, pagka tinatawag ka nila para hulihin yung mga ahas doon, hindi mo ba sinasabi na bawal naman uhulihin at papatayin yun? Hindi naman po bawal, wala pong bawal sa bukid eh. Hindi na po namin pinag-uusapan yun kasi bukid yun, nakakadisgrasya sa mga katulad naming magsasaka. At good news sa mga galit sa cobra dahil ang mga nahuhuli niya sa mga tawag ng rescue, Pulutan ng labas. pulutan. Hindi po yan pinapawalan dahil ang mga hinuhuli niyang cobra, karaniwan hinihingi din sa kanya ng mga nagpapahuli para iluto. Yan ang mahirap eh. Kapag may tumawag sa'yo tapos may mga nahuli kayo, ano ginagawa dun sa nahuhuli? Yun na po, pulutan pong bagsak na. Karaniwan na pong kinakain dito yan eh. Ganon. Matutuwa sa'yo yung mga galit sa ahas. Sa isang banda, ayon sa 9147, ang batas na nagpoprotekta sa mga buhay ilang, sa mga pagkakataon na ang isang hayop ay magbibigay ng peligro sa buhay ng tao, maaari naman itong hulihin o patayin. Sa kaso ng mga kobra, kapag napunta siya sa lugar ng tao, halimbawa bahay o bakuran o kahit sa ilang lugar sa bukid, kung saan mismo nagtatrabaho ang mga magsasaka, ay automatiko na itong nagsasapeligro ng buhay ng tao. Ang kobra kasi, walang pandinig na katulad natin. Malabo ang mata at halos anino lamang ang nakikita. Kaya ang laki ng tsansa na malapitan mo siya at aksidente mong maapakan. At syempre, alam mo na, at ang kasunod pang problema, halos walang pangontrang gamot, laging kulang. Ang isang dahilan kung bakit may mga nakakagat na magsasaka, hindi ko na-cover dahil karaniwan hindi pumapayag yung mga pamilya. Yung pinapangahasan nila na sila yung uhuli. Mabuti merong mga kagaya ni Master Jack na kung sakali tatawagin siya. Kaya si Master Jack, kapag may tumawag, nandyan agad. Pagka tumatawag po sila, pinagbibigyan ko na po kasi pagka hindi mo pinagbigyan, sila na mismo ang gagawa ng paraan kung paano nila uhulihin. Ang nakakatakot yun, baka madisgrasya pa sila. At tama si Master Jack. Marami ang nadidisgrasya sa pangangahas na hulihin ng isang makamandag na ahas. Kaya kung meron din lamang matatawagan na tulad niya, mas mainam ng magtawag, iwas disgrasya. Paano naman pala yung bayad doon? Parang salamat gano'n kung magbibigyan ng panggat. Magbibigay ng panggas. Sa amin kasi paminsan-minsan meron namang mga tumatawag na generous din na nagbibigay. Hindi ba pwedeng pagkakitaan yung rescue? Dagdag sideline mo sa bukid. Hindi rin po kasi bihira na lang po yung nagbabayad. Parang kun na lang, stick lang ang katapat, ayos na. Sa bawat lugar ay may mga lalaking katulad namin. Tulad nila Master Jack, Jason Fernandez at Jun Ramirez na natuklasan ang sekreto ng mga kobra. Patuloy ko po silang hahanapin at sasanayin ng ating mga kababayang apektado ng problema sa mga nakamamatay na ahas. At nang sa ganon, mabawasan ang mga insidente ng mga natutuklaw dahil sa pangangahas na pumatay ng mga makakamandag na ahas. Muli ko pong ipinapaalala sa lahat ng ating mga agricultural na lugar, nandyan po sila. Hindi po natin nakikita dahil sa kanilang camouflage. Laging maging malinis at walang kobra na lalapit.